Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man hapon o gabi, at Merry Christmas o sa mga nakapag-celebrate ng Christmas Day. At ngayon ay doon na po tayo papunta sa tinatawag na New Year's Day. At magbibigay lang ako ng ilang mga kataga-salita ng Diyos patungkol rito. Kamusta na kayo? At marahil kayo ay nagka-countdown naman para sa New Year. Sabi nga ng iba, panibagong gastos na naman. At kung hindi nyo na itatanong, yung pinaka-Christmas Day ko ay simpleng hapunan lang. Yun lang, magluluto ako ng panghapunan ko lang. Minsan nagluluto ako tapos iniimba ko lang sa refrigerator ko para iniinit ko lang na iniinit. Pati kanin. Minsan yung tatlong takal na gano'n, yung gatang kung tawagin. Yung gatangan na pinaglagyan ng dilata dati, di ba? Pero sa akin may plastic akong nabibili, mura lang naman dito. Bisa umaabot sa akin ng mga 4 days, 5 days yung kanin. Dahil konti lang ako kumain ng kanin, yung ano lang. Siguro, alam niyo yung sandok na pang ano sa atin. 1/4 lang noon, bali kapraso lang. So sa Pilipinas, I heard na meron pa tinatawag na unlimited kung tawagin. Pero ako ngayon ay hindi na ako nasanay sa ganong kumain ako ng maraming kanin na. Pagka, sa akin dito, pagka kakain ako halimbawa ng all you can eat, yung puro mga seafoods ang kinakain ko. Yung prutas, yung mga ganyan. Sa kanin, hindi na ako ganong kaano. Kasi mas maraming ulam dito kaysa sa kanin. Ayun ang katotohanan nun. So, bago yun ay kamusta na kayo at sa darating na bagong taon ay ito ay panibagong reset na naman ang panahon sa atin. At maraming mga tao ang nagsasabi na sa New Year ay ganito ang gagawin ko. May mga resolution na. Although hindi masama magkaroon ng resolution sa inyo, sa mga tao, pero tandaan natin, hindi natin hawak ang ating buhay. Yun lang ho yun. We don't know what lies ahead sa next year na ito. We don't know. Kaya ang pinakamahalaga nito ay, tayo ba? Are we still gonna walk on this earth na isang buhay na tao o maaring dumating pagkakataon na last day na pala natin, itong Christmas na to na nakalipas at sa New Year ay yun na pala somewhere in the New Year's Day o New Year na yon ay lilisan na pala tayo sa mundo. Ako naiisip ko yon maraming beses. Marami ako nakikitang ganyan kahit yung mga sikat na artista dito sa US, sikat na artista sa Pilipinas. Bigla magugulat kayo na balita na wala na, namatay na. At ito ay hindi ito pananakot na sinasabi ko, kundi isa itong obligasyon na dapat sabihin sa inyo at sa bawat isa na hindi natin hawak ang ating buhay. No one from this earth, dito sa planetang ito, na sino mang tao na ang kanyang tinatawag na resolusyon ay magagawa niya at ganito ang gagawin niya. Alam natin na dapat maging positibo tayo. Pero ang katotohanan nito ay, are we gonna stay sa mundong ito para gawin yon? O are we gonna move somewhere? At hindi na ating alam kung kailan. Pero nais ko sabihin sa inyo ang tinatawag na positibong outcome nito o mga positibong mga bagay na dapat nating isipin din. Tandaan natin,
Sabi ng Biblia, ang buhay natin ay parang mga mist. Mist, yung aso o yung pag-aakit kayo ng Baguio, di ba? Yung may mga fog. Parang ganon, dew. Yung konting ano lang, makikita ninyo, pag sumikat ang araw, nawawala na. So, ang buhay natin ay tulad ng ganon. Sabi ng Biblia. Bagong taon na may pag-asa at higit pa. Ito ang nais kong sabihin sa inyo, pamagat ang aking sasabihin sa inyo. Isang bagong taon na may pag-asa at higit pa. Yung bagong taon na ito ay hindi ito ibibigay ng sino mang tao sa mundo, pamahalaan, gobyerno o sino man, kundi ang sinasabi ko rito na bagong taon na may pag-asa at higit pa sa mga taon na nakalipas, ay ito ay patungkol sa tinatawag na the biblical promises of years to come dito sa salita ng Diyos. Ang teksto natin ay ang ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 3 verse 11. Ang sabi rito, "For it is passing away was glorious, what remain or coming is much more glorious." God bless His Word. 2 Corinthians chapter 3 verse 11. For if what is passing, alam natin ang yung nagpapassing o nawawala ay hindi lamang yung paglubog ng araw, pag-ikot ng planet Earth sa solar system natin, at yung moon umiikot sa mundo, nag-o-orbit sa mundo, rotation, subalit stationary lang, isang bahagi lang ang nakikita ng mga taong titingin doon sa moon, at yung Milky Way galaxy ay umiikot at nag-e-expand ang buong universe. Meaning, for if what is passing away was glorious, or what remain or coming is much more glorious. Ang mga bagay na nabibili natin brand new, lalo na yung mga nakatanggap sa inyo ng mga gadget, electronics, bagong damit, lahat bago. At yung mga bagong damit ay para sa darating na tinatawag na New Year, para meron kayong pangsuot din sa New Year o bago. Yung mga bagong ito ay for if what is passing away was glorious, nagpa-pass away, naluluma, nagpe-fade away. Pero merong sinabi ang salita ng Diyos na what remain, there is only one remain, or darating sa inyo kung wala pa sa inyo. What remain is much more glorious. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Sabi nga ng Lamentation, yung panaghoy, sinulat ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah. Lamentation chapter 3 verse 24. Sinabi niya, "The Lord is my portion, says my soul, therefore I hope in Him." Si Prophet Jeremiah, sinabi niya na ang kanyang mana, ang kanyang portion, the great portion, the only one hope sa buhay niya na inasam ng kanyang kaluluwa ay, ang sabi rito, the Lord. "The Lord is my portion, says my soul, therefore I hope in Him." Sa Kanya ako magtitiwala at aasa. Sabi ng verse 23 ng Lamentation, ang sabi niya sa chapter 3 verse 23, sinabi ng Lamentation, sa Book of Lamentation na sinulat ni Prophet Jeremiah, ang sabi niya, "They are new every morning. Great is your faithfulness." Yung tinatawag na portion niya ang Panginoon, "The Lord is my portion."
yung kanyang bahagi, yung kanyang mana, tunay na kayamanan na yung Panginoon, sabi ng kanyang kaluluwa, at siya'y umasa sa Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos sa kanya ay laging bago tuwing umaga. They are new every morning. Lumilipas ang oras ang gabi. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanya at ang sasampalataya niya sa Panginoon ay, ang sabi ng Biblia, ay they are new every morning. Parang nagbuburo kayo ng coffee. Sino sa inyo nang mahilig magkape, di ba? Ako'y bihira lang kung uminom ng tinatawag na instant coffee. Di ba merong coffee ko? Meron din ako nabibiling coffee ko rito, yung candy na parang kape. Gusto nyong nguyain kung walang available na coffee, di ba? Sa trabaho, dadalhin nyo lang yun, tapos nguyain nyo. Minsan nagdadala ako ng isang sachet nun. Iniinit ko lang sa ano. Pero most lang iniinom ko ay brewed coffee. Fresh brewed coffee. Every morning, there are new every morning. Yung brewed coffee na, yung aroma noon, yung amoy noon, ay gigising sa'yo. At habang umiinom ka ng kape, nagbabasa ka ng Biblia, and then, napakasarap ng pakiramdam. It's like new every morning, just like bagong brewed na coffee, yung aroma no na amoy ninyo. Yon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa bawat araw, hindi lang sa bawat araw at hindi lang sa bawat linggo, sa buong taon, ang Diyos ang ating portion. At siya, tuwing umaga ay laging bago para sa atin, sapagkat dakila ang katapatan ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Roman, sabi niya, sa Romans chapter 15 verse 13, "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit." Sa darating na taong ito, ano ang maging tinatawag nating foundation sa year to come? Ay ang sabi ng Biblia, must be yung foundation na yon, pagpasok natin sa bagong taon, year 2026, keep it to your heart, the joy, the peace, and the power of the Holy Spirit na kung saan ay yung hope. So the joy, the peace, hope through the power of the Holy Spirit so that the blessing of God may abound in you every morning through His Holy Spirit. Romans chapter 15 verse 13. Sa darating na taong ito, anong pinaka-positibo natin? Alam natin sa kabilang banda, Lord, am I gonna still be around in this world this coming year? O kukunin mo na ako? Mas mainam nating sabihin, Lord, I offered my life to you. You know all things. Ikaw ang nakakaalam. If you give me more life to live, Panginoon, ito ay isang malaking blessing sa akin. Marami mga tao na naghahanap ng elixir of life. Kaya pumupunta sila kung sa saan lugar, kumakain ng mga masustansyang pagkain, at may mga prutas, sagana sa mga building blocks ng kanilang health. Subalit, hindi pa rin doon nagkakaroon ng tinatawag na tunay na galak, kapayapaan, at yung tinatawag na pag-asa. Wala roon eh. Ang pinaka-point ko rito, talagang ang Diyos lang
ang nagbibigay ng tinatawag na abundant blessing sa atin, lalo na sa darating na taong ito. Una, God is able to bless you abundantly. Ang Diyos ay ikaw ay pagpapalain niya abundantly. Maaaring nagsasabi ang iba, Brother Joe, matagal ko na narinig yung pagpapala na yan eh. Pero until now, mahirap pa rin ako. Until now, gutom pa rin kami. Until now, wala pa rin trabaho kami rito. Until now, bakit ganon? Bakit ganon? Tandaan ninyo na ang abundant blessing ng Panginoon ay hindi dahil sa marami kang pagkain o may pagkain ka. Naalala ninyo yung mga nagsunuran sa Panginoon doon sa disyerto ron habang nangangaral siya. Doon sa Galilee Road, sa kabilang ibayo ron, hinihintay pa siya. At nung nakita nila ang Panginoon, ay Panginoon, buti nandito kayo. Hinahanap namin kayo eh. Sabi kaya ninyo ako, the reason why you are looking for me, it is because you ate and drink. Dahil sa himala ng Panginoon, di ba, nagpakain siya ng tinapay tsaka mga isda sa tao. You ate and drink. That's why you're looking for me. Kapag ang naging rason natin sa buhay na makakain araw-araw at kaya tayo naniwala kay Jesus Christ ay para magkaroon tayo ng pagkain sa ating hapagkainan, ay napakababaw ho nun na rason. Napakababaw. The most important is the salvation of your soul habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sapagkat ang inyong kaluluwa hindi kakain ng mga pagkain ng galing sa Jollibee, McDonald's o iniluto nyong adobo, kaldereta, lechong kawali, yung belly lechon. Hindi huron eh. The reason why na kahit marami kang pagkain sa darating na bagong taon, and what if the next hour, the next day, you die? Tulad ng isang mayaman na nagpipiesta siya sa bahay niya at si Lazaro na nagugutom ay hindi man lang makahingi ng kahit na mumo o nalalaglag na leftover doon sa lamesa niya. Sa halip, yung aso meron pang care sa kanya, di ba sabi ng Book of Luke, dinidilaan yung mga sugat niya. Buti pa yung animal, merong konsensya doon kay Lazarus. Namatay si Lazaro. Dinala yung kanyang kaluluwa sa paradise kasama sa Abraham at yung mga matutuwid na propeta, mga tao. Yung mayaman namatay, saan dinala? Saan? Sa impyerno. Walang pero-pero. Nilaglag siya ron. At nagsisisigaw siya, Amang Abraham, naghihirap ako sa apoy na ito. Maaari ba papuntahin niyo rito si Lazaro? Nakilala niya si Lazaro. Yung sinisipa-sipa niya, tinatawan-tawanan niya na mahirap na tao. Yung dulo ng kanyang daliri, itubog niya sa tubig na nandyan at ipatak niya naman sa dila ko, sa dulo ng dila ko sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Anong sabi ni Father Abraham? Yung mga nandyan, hindi pwede makaparini. At yung mga nandito, hindi pwede pumunta dyan. Bahala ka sa buhay mo. Big kahit si Abraham walang magagawa. Even any saints, hindi pwedeng i-transfer. Kahit si Virgin Mary, she cannot save anyone na napapahamak, nahihirapan sa hell at dadali sa purgatorio because there is no purgatory in the Bible in the first place. There is no such thing as the word purgatory. Even the purgatory or the place, wala sa Biblia. Kahit basahin nyo na hindi kayo natutulog buong araw at maghapon, ay wala ho ron. Wala makapag-aalis sa inilagay ng Diyos ng kaluluwa ng isang taong makasalanan sa impyerno at ililipat papunta sa paradise. Wala na ho. It's too late. It's too late. Kaya dito, God is able to bless you abundantly. Huwag nating iisipin na anong blessing ng Diyos. No. Sapagkat ang blessing ng Diyos
ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ito ang portion ng tao na kung saan ikaw ang pinakamapalad sa lahat ng pinakamapalad kapag ang blessing ng Diyos ay sumayo abundantly. Tulad ni Mary, umawit siya sa Panginoon. Nung isisilang niya yung batang tagapagligtas, yung si Jesus Christ, doon sa Bethlehem, she sang and praised God and the blessing of God sa buhay niya. God is able to bless you abundantly. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Kita ninyo mga kapatid, ang blessing ng Diyos, it never mention you have a lot of food, you have a good house, you have a nice car, you have a high-paying jobs, you have a new clothes, you have a lots of golds and emeralds, yung mga bling-bling mo, yung mga para ka ng Christmas tree sa dami ng iyong sinuot, at nakakapag-alaga ka pa ng mga leon o tigre o maraming dog o aso. Is that the blessing that God is telling us? Hindi. Ang blessing ng Diyos, ang sabi rito, God's blessing is already a written statement since the beginning of time. The blessing of God, not of this world, not of this worldly things na nasa mundong ito. I want the blessing of God because the blessing of God is already a written statement since the beginning of time, since creation. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 28, God's blessing for us was already mentioned at the Garden of Eden. Then God blessed them matapos likhain ng tao. God blessed them, si Adam and Eve, at yung lahat ng mga tao. Mga kapatid, kung ang hinahanap natin na blessing ay material, financial, o yung tinatawag na health, food, well-to-do in life, yung gumandang lalaki ka, gumandang babae ka, magpatangos ka ng ilong mo, magpalagay ka ng magandang kilay. May kasabihan nga sa Pilipinas, magbiro ka na sa lasing, sa bagong gising, wag lang sa babaeng nagkikilay. Totoo nga naman yun kasi masisira kilay niya. Yung kilay na papaganda ng kilay sa mga babae, yung parang tattooing ba yun o yung graphite ang inilalagay? Pampakinis ng muka, yung gluta, papahiran para maputi. Is this the kind of blessing na hinahanap ninyo? Which is gonna pass away? Hindi ito ang blessing that the Bible and God Himself told us long time ago doon pa sa book of Genesis, since the creation of time, since the beginning of time and space, God's blessing is already written. Nakasulat na, yung statement niya na yon, nakasulat na, hindi lamang sa bato, hindi lamang sa scroll, kundi nakasulat na sa heart ng Diyos, yung blessing na yon sa tao na created according to His own image and likeness. Kaya nga sabi ng Numbers, chapter 6, verse 24 hanggang 27, itong blessing na ito ay ni-recite ito ng Panginoon through Moses. Anong sabi? Numbers chapter 6 verse 24 hanggang 27. The Lord bless you and keep you. Tingnan ninyo yung blessing ng Diyos is to keep you.
Ingatan ka, hindi ka itapon sa lake of fire. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. Yung biyaya ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos ay magliliwanag sa'yo. Yung mukha ng Diyos ay magliliwanag sa'yo. No one in this world na nakakita na sa mukha ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung absolute glory ng Diyos, yung holiness niya, ay magliliwanag sa iyo at siya'y mahabag sa iyo and be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance. Yung countenance na yon, the Lord lift up His countenance upon you. Yung tinatawag na kabutihan ng Diyos. Countenance is kalahatan, pangkalahatan na mga gagawin sa iyo ng Panginoon, including miracles, and give you peace. Bibigyan ka ng kapayapaan. Ang kailangan natin ay the absolute blessing of God Almighty na may kasamang kapayapaan. The Lord bless you and keep you this coming 2026. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you this coming 2026. The Lord lift up His countenance upon you, His favor for you, and give you peace this 2026. And ang sabi ng Biblia, all those who put their trust in Him are blessed. Psalms chapter 2 verse 12, ang sabi rito, lahat na magtitiwala sa Panginoong Kristo, hindi sa kapitbahay po ninyo, hindi sa politiko, hindi sa gobyerno, hindi sa pastor, hindi sa ministro, hindi kung kani-kanino, only the Lord God who created the heaven and earth. Psalms chapter 2 verse 12, ang sabi rito, listen to this, upang ang iyong pagpapala ay ganap na pagpapala na nanggaling sa langit. Psalms chapter 2 verse 12, kiss the Son, lest He be angry, and you perish in the way, when His wrath is kindled but a little. Blessed are all those who put their trust in Him. Basahin ko nga sa Tagalog ito. Mga awit, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 12, sa Revised Tagalog Filipino Version, paglingkuran ninyo si Yahweh nang may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak, the Son of God, our Lord Jesus Christ. Yumukod kayo magparangal kanino? Sa anak, sa Panginoong Kristo. Yumukod, sumamba, magparangal. Dahil pag hindi natin ginawa ito habang tayo nabubuhay, baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanyang kanlungan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Ang sabi rito, kapag hindi tayo yumukod, magparangal, ang kaya sabi sa English, kiss the Son, meaning worship. Mag-pay tayo ng attention sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba. Yumukod kayo at magparangal. Kanino? Kay Jesus Christ only. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. I-cut off ang ating mga buhay sa mundo at upang magsulit na tayo. Alam nyo, pag wala na tayo sa mundong ito, ang pagsusulit natin sa Diyos ay ganito. Lahat ng pwede ninyong idepensa sa Diyos, gawin na ninyo kung wala kayo kay Jesus Christ. Lahat ng mga alibay ninyo, gawin na ninyo. Kaya ako nangangaral ako dito sa YouTube na ito at darating ang pagkakataon na ipakikita ko sa inyo na nangangaral ako sa every highway and streets ng Amerika na hindi para magkaroon ng maraming followers at magkaroon ng monetary. Non-monetize ito. Hindi ko gagawin na nangangaral ako at may matatanggap akong pera. Hindi ko po gagawin dahil ayoko maging katulad
ng iba na gano'n ang ginagawa. I am different from them. My God is sufficient for me. Kung nagugutom ako, hindi ko gagamitin ang salita ng Diyos na ipangangalakal ko para kumita ako at magkapera. Alam niyo sa Facebook, sa YouTube, kapag marami ng views, lalo na nagkiklik kayo ng likes and comments, dumadami yung kanilang mga ads. At doon sila kumikita, pinadadalan sila ng pera. Ako hindi ho. At hindi ko gagawin yun dahil ayoko na ako yung makita roon sa huling paghuhukom na sumisigaw, Panginoon, Panginoon, nangaral naman ako sa lansangan, nangaral ako. Nang yung salita, nagpagalingan ko ng mga may sakit. Anong sasabihin ng Panginoon? I-deny niya ako, I don't know you. Magpagawa ka ng kasamaan kasi natanggap ko na yung bayad sa aking paghihirap sa pangangaral. Yung pagpapayag ko na salita ng Diyos. Dahil nakakatanggap ako ng mga financial sa YouTube, sa Facebook, ay kaya pala nangangaral lang sa tao. Halimbawa, kung tumatanggap ako ng ganon, kaya pala ako nangangaral at ganado kasi nakakatanggap ako. Yun po ang hindi nakikita ng maraming pastor at preacher na yung ginawa nila ay bayad na. Binayaran ng sanlibutan yung pangangaral nila na sinasabi ng Panginoon sa huling araw, maraming tatawag, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami. Sasabihin ng Panginoon sa Kristo, dininay sila. Hindi ko kayo nakikilala, kayo mapagawa ng kasamaan. Kasi ang Biblia po, pinangaral ito ng free of charge. Walang string attached, walang pakinabang na makukuha sa tao. At kapag natapos na akong mangaral ng salita ng Diyos, and I'm glad to say, nakunin na ako ng Panginoon, I'll fly away. And then I'm going back home to where I belong, ang heaven. Kaya sabi rito, paglingkuran ninyo si Yahweh. Mga awit 2:11 hanggang talatang 12. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak na si Jesucristo. Yumukod kayo at magparangal kay Jesucristo na ating Panginoon. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. What are the result? Or isa sa mga pwede natin sabing magiging resulta ng ating tinatawag na pagtitiwala, paggalang sa Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Panginoon, sa Panginoong Jesucristo. The result is Psalms chapter 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Yung kilalanin natin ng Panginoon, yung tunay niya na blessing, pagpapala, ay, ang sabi rito, oh, taste and see that the Lord is good. The goodness of God. Yan ang mararanasan natin dito sa mundo. The goodness of God. Blessed is the man who trusts in the Lord. Psalms 34 verse 8. Ikalawang puntos, God is able to save you. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang 6, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. And who is this God and Savior? According to dun sa Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Pinangalanan niya ang God and Savior. Only God can save. Tandaan nyo. If God is the one who saved, only God can save. Tandaan ninyo. And He is the Savior. God is the Savior. At sino yung Savior na dapat nating malaman? Pinangalanan ng Titus chapter 2 verse 13 ang sabi, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Si Jesus, ang great God and Savior. Because if we recall that God's Spirit created us, we know our home is in heaven. Kapag kayo po mga kapatid na nakikinig sa akin ngayon, nare-recall ninyo ang patungkol sa Diyos, ang kaharian ng Diyos, na alam ninyo na hindi nyo maikukumpara
ang naranasan ninyong kahirapan dito, pagsubok sa mundong ito, sa kaluwalhatian, na makikita at mararanasan ninyo sa kalangitan ng Panginoon. Ang sabi rito, because if we recall that God's Spirit created us, we know our home is in heaven, according to Psalms 104 verse 30. You created all of them by your Spirit, and you give new life to the earth. Yun ang New Year eh. Yung new creation na gusto ng Diyos sa atin, ma-recreate tayo. Ma-renew, ibig sabihin, ay ang renewal ay ito ay pagbibigay ng new life through the works of the Holy Spirit. At kapag nangyari yung new life na ito, sa atin, ang ikatlo ay God is able to give you a new identity. Ito ang tunay na bagong taon. Yung mga resolution na ginagawa ng maraming tao, sinasabi nila yan, pero they cannot do it. Niloloko lang nila ang kanilang sarili. Tandaan ninyo, lokohan lang ho yan. Hindi na ako iinom, hindi na ako maninigarilyo. Good for you kung meron kang ganyang adhikain. Pero tandaan mo, kaibigan na nakikinig sa akin, only God is able to give you a new identity. Bagong buhay, bagong identity. Kung kayo ay nahihirapan sa inyong kalagayan, na gusto nyo magbago, subalit hindi nyo alam paano magkakaroon ng turning point sa buhay ninyo, listen to this. God is able to give you a new identity. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang sino man na kay Kristo ay bago nang nilalang. Ang luma niyang pagkatao passed away, namatay na, nawala na, lumipas na, passed away. Behold, all things have become new. Bago na siya. Dito pa lang sa mundo ay pwede nang mabago ang iyong tinatawag na standing. Hindi lang status ng iyong ikaw ay yung status mo sa buhay, hindi na pinag-uusapan. Lahat ng mga nag-gains mo sa school, PhD, doctorate, lahat yan ay walang kabuluhan sa Diyos yan. Tandaan ninyo, maari sa mga kumpanya may kabuluhan sa kanila. Subalit kapag ang isang tao na may PhD, doctorate, masteral degree ay wala kay Jesus Christ at siya'y namatay, hindi siya tatawagin ng Diyos sa na-gain niya, nakuha niya na doctorate, masteral, divinity, example, PhD o Doctor of Divinity, subalit hindi pala si Kristo ang kanyang Panginoon. You are all sinners. Lahat kayo ng mga wala kay Kristo, na kahit masteral lang natapos mo, doctorate ka pa, kilala ka, matalino ka, PhD ka, may PhD degree ka, you are nothing. Hindi nyo pwedeng sabihin, Lord, doctorate ako. Common sense lang. Ano sasagot sa inyo ng Panginoon? Kayong mapaggawa ng kasamaan, lumayo kayo sa akin, doon kayo paroroon sa apoy ng impyerno. That's what Jesus said, nasasabihin niya sa mga tao. Ang sabi rito, sa Tagalog Biblia, sa 2 Chronicle 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na,
narito sila'y pawang naging mga bago. Kung merong bagong taon, ito bagong tao. Ang kailangan ng Diyos, hindi ang bagong taon na sineselebrate ng mga tao na may paputok, handaan, may ingay na sayawan. Ang tinitignan ng Panginoon ay bagong tao. Don't look for bagong taon. Ang kailangan mo ay maging bagong tao ka sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Panginoon Kristo. Sapagkat ang sino man na tumanggap sa Panginoon ang sabi, at dapat nating ibihis si Kristo sa atin. Mga buhay sa bagong taon. Yung Kristo na tinanggap mo, siya ngayon ang nagiging anyo sa'yo. Ibinibihis mo ang kanyang katuwiran. Ibinibihis mo ang kanyang kabanalan, ang pakumbaba. At dapat nating ibihis si Kristo sa ating mga sarili. Hindi na tayo ang nabubuhay sa mundong ito, kundi para na kay Jesus Christ ang paglilingkod natin. Ephesians chapter 4 verse 24, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yung bagong pagkatao natin na ibinihis natin si Jesus Christ sa ating mga sarili, tinanggap natin siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas lamang ng ating buhay. Siya lang ang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Walang iba. Ay ibibihis natin, sabi, mga bihis ng bagong pagkatao na. Hindi maskara isusuot ninyo, hindi filters, kundi ibihis si Jesucristo sa ating pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang yung pagkatao na yon sa atin sa katuwiran, kabanalan at katotohanan. Yung tatlong yon ay makikita sa atin. Ang katwiran ng Diyos, ang kabanalan na dulot ng Panginoon Kristo, at ang katotohanan. Kaya ang bagong taon ay, pag tumuntong ito, 2026, di ba? Kailan nag-i-start ang bagong taon? Madaling araw. Alas 12 ng madaling araw kung tawagin. Ayun ang madaling araw. Pagkatapos ng 11:59 ng hating gabi, tapos 12 ng madaling araw na yan, pag yan bumagsak na sa tinatawag na alas 12 tas alauna, yan na yan 1 a.m. Yung alas 12 ng madaling araw ay pagbagsak nun, alauna. Pagpatak nun, alauna, di ba? Magka-countdown na ang taon. Lilipas na. Hanggang hindi na siya bagong taon. Nandun ka na rin, nandun ka sa taon na yon na tumatanda yung taon. Maghihintay ka uli ng 12 months para sa bagong taon. Ang ibig ko sabihin, kung hindi ka umabot ng 12 months, hindi tayo umabot. Nagsayang lang tayo, nakikinig kayo sa akin dito, ay binabaliwala ninyo. Si Brother Joy nangangaral, ako'y nangangaral sa inyo. Walang hinihinging anumang pera pananalapi o hindi ito monetize. Dahil ang aking paninindigan na ang salita ng Diyos ay hindi ito dapat pinangangalakal at hindi dapat nabubuhay ang isang ministro o pastor sa pamamagitan ng salita ng Diyos sapagkat kinukurap niya ang salita ng Diyos para lang makahikayat ng marami ay sabay-sabay silang ibubuhos o ibubulid sa impyerno pagdating ng panahon ng paghuhukom. Kaya kayo mga kapatid, ano ang pagpapala sa inyo? Material, pinansyal,
maraming pagkain bago damit, mga alahas. Tandaan ninyo, kapag wala si Jesus Christ sa inyo ng tunay, ay magiging malungkot ang inyong paglisan sa mundo. Hanggat nabubuhay tayo, ang sabi rito, gawin natin tagapagligtas ang ating Panginoon. At dapat nating ibigay si Kristo sa ating mga buhay sa bagong taong ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Ano ang purpose nyo sa Diyos? Anong purpose nyo sa mundong ito? Ang gawin natin, mga kapatid, ay ito. Kilalanin natin ang Panginoon. At sa bagong taon na ito, ang sabi ng Biblia, sa Romans chapter 6 verse 13, do not offer the parts of your body to sin as instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him, kay Jesus Christ, as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you are not under law but under grace. Romans chapter 6 verse 13 hanggang sa verse 14. Huwag natin daw pong hayaang alipinin ng kasamaan o na ibang tao na para turuan ka gumawa ka ng kasamaan sa darating na taon na yon. Huwag ninyong i-offer ang anumang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasamaan. Sa pagnanakaw, sa pag-iisip ng masama, sa pag-iisip ng mga masasamang YouTube content o Facebook content, sa pag-iisip ng mga scam ng tao. Sapagkat may hangganan yan. God is not mocked. Anumang itinanim mo ay aanihin mo. You will die a terrible death kapag ang salita ng Diyos ay pinaglaruan mo, kapatid. Do not offer yourself into sin or to the devil. Let us offer our life kay Jesus Christ sa year 2026. Mas mainam na lumalakad tayo patungo sa kaharian ng Panginoon. Kahit simpleng tao, hindi mayaman. Kaya nga sabi ng Biblia, sa mga kawikaan, di ba? Huwag kayong mainip sa pagyaman. Di bali na tayo po, mga kapatid, ay hindi mabilis ang pagyaman, subalit sa katuwiran ng ating mga ginagawa dahil sa ating pagtitiwala at takot sa Diyos, tayo ay kumikita ng ating pananalapi, ng inyong pananalapi sa maayos na pamamaraan, hindi sa pandaraya at pagnanakaw. Mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito ay tulad ng mga taon na lumilipas, nawawala. Subalit ang tao, pag nawala na sa mundo, wala nang papalit sa kanya. Doon na nagtatapos ang yugto ng buhay ng tao. Ngunit, kapag si Kristo ay tinanggap mo, ibinihis mo siya sa iyong buhay, sa iyong sarili. At kahit ikaw ay tumanda at sa huli ay mamatay, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sapagkat ang iyong tinanggap at ang iyong ibinihis sa iyong buhay ay si Jesus Christ na siyang Savior at tagapagligtas ng lahat ng tumatawag sa Kanya. Tayo po'y manalangin na pagtanggap sa Panginoon. Kayong mga wala pang relasyon sa Panginoon Kristo, tanggapin ninyong Panginoon. Pumikit po tayong lahat at yumuko. Sabihin natin sa panalangin ito, sumabay kayo, Panginoong Yesus. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas, Savior at manunubos, Panginoon. Iligtas mo po ang aking kaluluwa sa kapahamakan. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso't buhay at sa aking
Espiritu, Panginoon, ang iyong katotohanan lamang ang aking maipamuhay. Ang pagpapala, Panginoon, ay darating sa pamamagitan ng aking pagtitiwala lamang sa iyo. Marami pong salamat. Ingatan mo po kami sa darating na taong ito. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord. Amen and amen. Kung ginawa mo yung panalangin na yun, magtiwala ka sa Panginoon. Ang kailangan mo ang Panginoon, hindi ang grupo ng maraming tao, kundi ang Panginoon lamang, sapagkat ang tinig niya lamang ang magdadala sa iyo sa tunay at buhay na walang hanggan. Maraming salamat si Brother Joe. Ito ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you all sa darating na 2026.